At upang tayo maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang, ating alalahanin ang ating mga kasalanan at pagkukulang sa ating Panginoon. Sabay-sabay tayong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan niya tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang aming nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Ozias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa ay may 6 na pakpak. Ang kanyang kaningning ay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marurumiri ng labi. Mapapahamak ako, pagkat ako isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana, at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako. Narito po ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan, ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang patungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo.
Sa diyang banal at matatag, ang sambahayang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang lahat po ay magsitayo. Hirap kaysa ni Kristo ay kapalarang totoo. Kaloob ng Espiritu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ng alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ako po ay si Father Angel. Doon sa suki na ng shrine na ito, ngayon nyo lang ako nakita. Ako po ay paring misyonaryo, Father Angel ng Santa Teresita, Paris, West Rembo, Taguig City na ngayon. Tagali pa naman ako. Ako ay lehitimong taga rito sa Batangas. Meron akong gustong bigyang diin na importante sa ating pagpunta dito na sa aking pananaw ay dapat at mahalaga. Naniniwala ako na marami sa atin ay dahil gusto nating gumaling o may mga alalahanin sa ating puso. Pero ang sinasabi ng Ebanghelyo ay hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kung ang mga maya nga hindi pinababayaan, ayan. Pero tingnan natin ito. Ikaw ba ay gagaling pero baka naman ikaw ay may hindi pa malaya. Ibig ko sabihin ay baka ikaw ay may hinanakit o galit.
Ayan, yan ang madalas tinitingnan. Pero may gusto pa akong bigyang pansin. Tayo ay nandito dahil kay Jesus. Ang ating debosyon kay Padre Pio ay maghahatid sa atin dapat upang lalo tayong mapalapit kay Jesus. Tayo ay pinagagaling ni Jesus sa pamamagitan ni Padre Pio. Kung ang pari o kung sino man, kayo ay napagaling, lagi nating tatandaan, si Jesus ang nagpagaling sa atin sa pamamagitan ni na Padre Pio at ng iba pang tao. Bakit sila nakakapagpagaling, naging instrumento? Katulad din ng iba sa inyo, dahil sa malasakit at pagmamahal. Ano ang nagiging hindrance o balakid? Bigyan ko kayo ng isang simpleng kwento. Hindi mahaba, simpleng pero dalawang kwento para makita natin ang sitwasyon. Minsan, nanood ako sa TV o sa YouTube tungkol sa isang pagpapagaling. At sinasabi ay kinukulang. Anong ginawa niya? Meron siyang bulong at sinabi, at umaaray ang tao. Tapos mamaya, pinatay niya. Ano ang nangyayari sa kanya? Lumilikha ito ng galit. Sino ang kumulam sa akin? Bakit ganon? Pagkatapos, namatay din siya. Baka ilang buwan. No isang araw, may pinuntahan akong tao may liver cirrhosis. At siya ay, alam ko, at sabi ng doktor, hindi na siya gagaling. Just waiting. Nagbaka sakali sa albularyo. At ang sinabi ay, kinulam ka. Ako ay naawa. Sapagkat, ano ang manana sa taong ito? May pag-asa ba talaga siyang gumaling? Kay Jesus may pag-asa. Pero bakit nawawala? Pagkat ang puso ay nalikha, nalagyan ng galit. Sino gumawa sa akin ito? Pati pamilya. Pwede bang sabihin natin na, Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin? Ayan. Pagalingin mo ako. Sapagkat sa ilan, maraming pagkakataon, pa ako'y tinatawag minsan ng sa aking parokya, Father, meron pong may sakit. 24/7 akong available, dala ko yung aking maliit at lumang-luma ng motor. Kakarag-karag. Minsan naman, hindi lang may sakit. Father, may sinasapian doon. Sa bawat missionary ako, kahit sa Manila, pupunta ako. Pero ano ang paraan ng pagpapagaling ni Jesus? Pagkakita pa lang sa akin, hindi kita kailangan, umalis ka dito. Ganyan din ang nangyayari pag binasa nyo sa Biblia. Tapos, ipapatong ang kamay, babalik siya sa normal. Father, bakit ka nandito? Ayan, sinaktan ko ba? Pinatay ko ba? Si Jesus ay hindi mamamatay tao. Si Jesus ay hindi mapagparusa. Siya ay mapagpagaling. At gumagamit siya ng tao. Ngayon, kung may galit sa inyong puso, may hinanakit, palagay nyo ba, gagaling talaga kayo? Hindi. Anong ibig ko sabihin? Matuto din tayong magpatawad. Itong isang bagay na napakahalaga. Bakit kailangan natin magpatawad? Pag hindi kayo marunong magpatawad, may nananahan sa pusong galit at hinanakit. May magagawa ka pa ba? May mababago ka pa ba? Wala na. Ikaw lamang ang nagdurusa sa sama ng loob at hinanakit. Hindi ka tuloy magiging masaya. Ang katotohanan ng buhay ay ganito. Sa edad kong 65 years old,
Hindi lang ako halatang 65 na. Dahil katulad ng iba sa inyo, gwapo kaya hindi halata. Kemi lang yun. Pero ang katotohanan ay, ako'y masayahin. And, gaano katagal ang ilalakay ka sa mundo? Hindi ako nag-aalala kahit bukas o makalawa. Payapa ang puso ko. Kasarap ng buhay na payapa. May nagkasala sa akin at nagkakagawa din ako ng kasalanan. Humingi ako ng tawad sa Diyos. Doon sa nagkasala sa akin, pinatawad ko sila. Hindi ako nagtanim ng galit. Parang ang pakiramdam ko, hindi na ako marunong magalit. Kung may mga taong magagalitin at kung makapagsigaw, makapagmura, marami silang problema. Nakakaawa naman. Pero, ang lagi kong paanyaya ay pagbabalik loob, pagsisisi, and then come to Jesus. Come to Padre Pio. Pagagalingin kayo ni Jesus sa pamagitan ni Padre Pio. Pero kailangan ay ang puso natin ay malaya. Hindi ko sinabing malinis dahil lagi tayong may kahinaan, pero Panginoon, wala akong galit. Wala akong hinanakit. May pagkakataong nililikha ng tao yung galit sa bakit ako ba ito nagkaganto? Hindi mo na dapat, anong kasalanan ko sa mundo? Hindi nyo na dapat isipin yan. Yan ang katotohanan ng pagiging tao. Tayo ay lumalapit kay Jesus sa pamagitan ni Padre Pio para gumaling. Minsan may lumapit sa akin, Father, kami po ay pinapupunta po kayo kasi po doon po sa emergency kasi po sabi ng doktor wala nang pag-asa ang tatay ko. Okay, pumunta ako. Nandoon ang mga pamilya. At sa aking palagay, bilang pare, pinagdasal ko siya. Ang dasal ko, Panginoon, bahala ka na. Pero may request ako, Father, Panginoon, ipadama mo sa kanya na siya iyong mahal at hindi mo siya pagagabayaan kailanman. Lalo na sa panahon ng kalungkutan niya at pagdurusang ito, iparamdam mo sa kanyang hindi mo siya iniiwan. Ayan. Pagkatapos ako'y umalis, umuwi sa kumbento at umaasa, bukas, makalawa, tatawag sila sa akin para sa misa, para sa libing. O kaya, lagi ako na, kumusta naman ang pasyente nyo? Kumusta naman ang inyong tito? Wala po, Father, Ang nasa isip ko, baka within 24 hours. Pero, pagkatapos ang nabaltan ko, Father, naka-recover, lumaban, Ayan. Pagkatapos, after 1 week, Father, lumabas na, inaaya po kayo para po magmisa sa kanilang bahay. Special request bilang pasalamat sa Diyos. Ayan. Pero, hindi ako nagpagaling. Si Jesus. Ako'y walang diwa na siya'y gagaling. Ang akin ni-request Panginoon, wag mo siya pababayaan. Ipadama mong siya'y iyong mahal. We see, hindi ibig sabihin, I'm a healing priest. Jesus is the healer. But, may pagkakataong maaring ikaw, ako, o kung sino pa man, katulad ni Padre Pio. Pero may isa akong bagay na napatunayan. Malaking tulong ang malasakit at pagmamahal sa ating mga kaibigan may sakit. Ang usapan dito, gusto ko lang ipaalala, last. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pribilehiyo ng mababait lamang. Kahit hindi mabait, mahal ng Diyos at magagalingin din yan. Pero may paanyaya sa pagbabalik loob. Ibig ko sabihin ay responsibilidad natin, tungkulin natin, mahalin, alagaan, maging sino man siya, kahit pa siya ay may malaking kasalanan o naghatid ng sama ng loob sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, kahit hindi ka mabait, mahal ka pa rin. Pero, siyempre, ang gusto ng Diyos, mahalin mo rin siya. Ibig sabihin, ang pagbabago. Muli, ako'y dumadalangin na maranasan nyo ang pag-ibig ng Diyos. Maramdaman nyo sa inyong puso na kayo hindi niya iiwan,
hindi niya kayo pababayaan at kayo ay tutulungan ng Diyos na Jesus. Sa pamagitan ni Padre Pio, kayo ay gagaling. Naway maranasan natin lagi ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo, upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na nanalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at angad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Luis Maria ng Montfort, San Sebastian, ni San Padre Pio, at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Inusalubong para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Consolas, Lord, grant us your Spirit, open us to Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalwa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito po ay simula 8:08 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali.
Magpapatuloy po ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. 4, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ito po'y maaari nating ialay sa imahe ni Santo Padre Pio pagkatapos ng banal na misa at sa pagsisimula ng liturhiya ng pagpapagaling. Ang kulay puting rosas po ay simbolo ng ating mga pasasalamat at ang kulay pula naman ay para sa ating mga kahilingan. 5, inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal, tanda ni Jesus ay naman. Maaari nyo na pong ialay ang inyong mga handog na rosas. Limang buong taon niyang pinanal. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisalan pag-ibisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, masal huwag mangamba, ay lagi mong maalaala. Padre Pagkatapos po natin mag-alay ng bulaklak kay Santo Padre Pio, maaari na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Marami pong salamat. at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na tuwing kaya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, masal huwag mangamba, ay lagi mong maalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, tuwan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na gawing kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Muli po, pagkatapos po natin mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio,
tayo po'y babalik sa ating mga dating upuan para sa pagpapatuloy ng liturhiya ng pagpapagaling. Marami pong salamat. Pagkatapos po ng liturhiya ng pagpapagaling ay isasagawa rin po natin ang pagbabasbas ng religious articles. Salamat po. Padre Pio ng Piedrang China, salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong maalaala. Padre Pio ng Muli pong inaanyayahan ng lahat na magsibalik na po sa ating upuan para sa pagpapatuloy ng ating liturhiya ng pagpapagaling. maging gabay sa aming Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Panginoong Hesukristo nagmawa ng mabubuting bagay at nagpapagaling ng mga may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasal at mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.